Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Ginigit-git nyo yung mga tao ko dyan sa envelope na yan. Lisa Marcos, naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. Hi, Nikki. This is she's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Wala ka nga posisyon sa gobyerno, namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Sisirain mo yung tangal na mga kasama ko sa Office of the Vice President? Sasabihin niyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan, na hindi niyo nga nilabas, na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang, may utos na ng pera sa DepEd. Tapos kami yung nagsisinungaling? Nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung show ninyo dyan. So sa aking opinion, maaaring may koneksyon ang mga paratang laban kay Vice President Sara Duterte patungkol sa mga misteryosong envelope na nabanggit sa Quadcom hearing at ang issue ng confidential fund doong 2022 at 2023. Ang mga pangyayaring ito ay nagbubukas ng posibilidad na may mas malalim na sistema ng paggamit ng pondo na kailangang imbestigahan. Kung titingnan ang issue ng envelope na tinalakay sa DepEd noong 2023, sinabi ni BP Duterte na mayroon ng ganitong pamamahagi noong 2022 pa. Mahalaga itong tandaan dahil ang 125 milyon na ginastos mula sa confidential funds ng OBP noong 2022 ay ginastos sa loob ng 11 araw lamang. Kung tama ang aking pagkakaalala, ito ay naganap noong 2022. So sa kabila nito, sinabi ng BP na mayroong video at written instruction mula sa First Lady tungkol sa kung saan kukunin ang pondo. Ayon kay BP Duterte, wala namang posisyon ng First Lady, ngunit siya raw ay may papel sa pamamahagi ng pondo ng gobyerno. Sa aking interpretasyon, ang pondo ay tiyak na manggagaling sa pondo ng bayan. Kung susuriin, malamang ang pondo na ito ay manggagaling sa confidential funds ng DepEd o di kaya confidential fund ng OBP. Isa pang mahalagang tanong ay kung kailan ba nagsimula ang ganitong sistema ng pamamahagi ng envelope. Kung mayroong mga envelope na pinamamahagi na noong 2022 pa lamang at kung ang mga utos ng First Lady na ito ay umiiral na noong panahong iyon, ay may posibilidad na may koneksyon ang 125 milyon na ginastos noong 2022 sa mga confidential funds at ang mga envelope noong parehong taon. Kung magpapatuloy ang ganitong pattern, maaaring magpatuloy din ito sa 2023 na nagbibigay daan sa mga usapin tungkol sa confidential funds ng DepEd. Sa huli, ang galit ni BP Duterte ay maaaring hindi lamang dulot ng panggigipit mula sa mga kalaban kundi dahil sa sitwasyon kung saan nararamdaman niya na siya ay naipit sa isyong ito. Baka kahit na hindi siya personal na nangasiwa sa mga envelope, siya pa rin ang may pananagutan dahil siya ang opisyal na namamahala sa pondo.
maaari ito rin ang dahilan kung bakit tila labis ang kanyang galit dahil sa pakiramdam niya siya ay sinisisi sa mga aksyon na wala siyang direktang kinalaman. Ang mga isyong ito ay kabilang ng pagkakakilanlan ng pinagmula ng mga envelope at ang papel ng First Lady ay kailangan pang imbestigahan ng mga tamang otoridad tulad ng Commission on Audit. Dapat malinaw ang mga detalye ng pondo at kung paano ito ginugol upang mapanatili ang tiwala ng publiko at ang mga integridad ng gobyerno.